Minsan hindi tayo makakain, hindi makita sa atin ng sigla. Papasok ka ng simbahan, sabi mo maglakad. Nakikita ka dyan sa labas. Sister, saan ka pupunta? El Shaddai. Tapos mamaya pagtapos natin, lalakad ka na naman dyan. Lumay-ingay ka naman. Sister, ang nangyari, tapos na. Ano ginawa nyo? Tulong. Dapat nakikita sa inyo ang sigla ng pakikinig ng salita ng Diyos! Di ba katulad ng kantahan nyo kanina, nasan yung organista dito? Wala. Oh. Ano yung pinagta nyo kina? And I'm so happy, so very happy. I found the love of Jesus. Amen. Diba? Hindi ba anak? Oh, praise the Lord. Oh. Anyway, so, gano'n, mayroon mga minamahal ng kapatid, sa gabi po ito, dapat natin maunawaan na anuman ang mangyari sa ating paligid, lalo ngayon sa napakahulong mundo. Diba? Pagka pinakinggan mo lahat dito sa ibabaw ng mundo, baka ikaw ay manghina. Pero, ang pinakamahalaga, ano man ang mangyari, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. So yung sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kang mawawala ng pag-asa. Amen? Amen? Diba? Sabi mo kanta, ang kailangan mo'y iba'y ng loob. Mayroon ang pagsunod. Ang Liwanag ay magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pinatid kasawian. Ang kailangan mo ay makakamtan. Ano? basta't maghintay ka lamang. Amen? Amen? Sabi ng doktor, may sakit ka. Baka hindi ka na bumalik. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob kung mayroong pagsunod. Amen? Kung maagang nabalo, akala mo hindi mo na kayang buhay ng anak mo. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob. Mayroon pagsunod. Amen? Basta yun ang mahalaga sa buhay. Yung hindi ka nawawalan ng pag-asa sa buhay. Amen? Ngayon, yung binasa ko, yun ay istorya ni Elias na propeta ng ating Panginoon. Hinahunting siya ni Jezebel. Kilala niyo ba si Elias? Kilala si Elias? Tax collector. Nagtitinda ng balot. Ha? Si Elias ay propeta ng Diyos. No? Siya ay matuwid na propeta ng Panginoon. Ngayon, dahil sa kanyang pagiging matuwid, sinisikap ni Jezebel na kalaban ng Diyos na siya'y patayin. Ngayon, ano sabi ko sa binasa ko? Umakyat siya, tapos nagdasal. Ano sabi niya? Panginoon, hirap na po ako. Kunin niyo na ang aking buhay. Diba? So isipin niyo na, hindi exempted siya. Lingkod siya ng Panginoon, pero hindi siya naging exempted sa mga paghihirap sa buhay. Nakikinig pa kayo? Amen. Oh, lahat tayo. Kaya kasabi rin dito, sa gawain dito sa inyo, sa, ano pangalan ko? Santo Domingo. Maraming pinagdaanan ang mga attender, workers, at tayong lahat na dumadalo. Kahit naman tayo nag-El Shaddai na, dumaan pa rin tayo mabigat na pagsubok. Amen? O, pero ano maganda? Di ba? Eh siya, sabi niya, Panginoon, hirap na hirap na ako, kunin mo na ang aking buhay. Ang gusto na mamatay. Yung ibang nag-iisip magpakamatay, alam nyo, kalimitan sa nag-iisip magpakamatay, gutom lang. Nakikinig ba kayo? Yeah. Ano ginawa ng Panginoon? Diba sabi niya, kunin mo na ang buhay ko. Pinatulog, tapos pinakain. Kasi iba talaga pagkabusog ka. Subukan mo, nakapapanood mo sa Facebook ngayon.
Pag kumain ng Jollibee, at medyo natagalan ng order, kumakasigaw, "Nakakatagal ko! Kanina pa ako dito!" Ha? "Balik mo, pera ko!" May ulo mo, bakit? Kasi gutom ka eh. Pero pagka ikaw ay nakakain na, may mas masaka na, hanapin mo yung sinigaw mo. Pasensya ka na kanina, ha? Gutom na gutom na. Amen? Amen? Kaya, tandaan mo, bago ka magpakamatay, kumain ka muna. Kasi pagka ikaw ay nahusto, kabusugan, magliliwanag ang isip mo. Kaya nga bawal na bawal yan sobrang pag-iisip ng problema. Okay lang yun, para tayo eh. Nagkakaroon ka talaga ng pag-aalala sa buhay. Tama yan. Nagkakaroon ka ng takot, wala namang problema doon. Pero ito ang dapat. Pag naalala mo na ang Diyos, dapat papanatag na ang buhay. Dahil alam mo, sabi ng kanta, alam kong may Magagawa. ganda talaga ng boses niyo, ha? Alam kong may kaya sabi ni Lord eh, okay lang yan, nag-aalala ka. Naalala mo nung kabilang linggo, nung sinabi yung pangalan ng bagyo, Tino, ano? Uwan. Yung kapitbahay ko, wala nang ginawa kundi isipin yung bagyong uwan. Dahil yun daw ay sakop ang buong Pilipinas. Sabi ko, tigilan mo ang pag-aalala sa uwan. Naklasan na ba yung bagyong yan? Nandun pa raw, papasok na, pumunta daw ng Catanduanes. Sabi ko, tigilan mo pag-aalala. Naklasan ka ba? Nandito, San Pedro. Nasa Catanduanes pa. Alala ka. Alam mo, dumating yung bagyong uwan kung saan nalagdaan. Papunta ng Laguna. Bago dumating, yung kapitbahay ko, nasa ospital na. Sabi ko, tira mo, bago nung dumaan yung uwan, wala namang kang lakas-lakas. Wala. Diba? Mahina naman. No, tama. Pangatag naman. Amen? Dahil dinig ng Diyos ang ating awa. Amen. Amen? Kaya ano na rin tayo nalala? Ngayon, sabi ko sa kanya, pagpunta ko sa ospital, teko, alala ka ng alala, hindi mo ng bagyo. Alam mo, pag sagot-sagot sa akin, Crispin, nasaan si Basilio? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Nakasan mo! Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Amen? Amen? Amen. Okay lang yan. Sabi nga niya, okay lang. Wala namang taong hindi nagkakaproblema. Tama. Lahat ng problema, kaya lutasin ng Panginoon. Tanda mo yan, kung marami kang problema, maraming solusyon ng Diyos. Hindi kayang ubusin ang problema mo ang solusyon ng Panginoon. Amen? Huwag ka lang masyadong madrama sa buhay. Yung para kang naging kawawa. Alam mo si Elijah, gusto ka agad bumatay. Di ba? Nakikinig po ba? Kayo, mahilig kayo sa Facebook. Di ba? Kahapon, nanood ako. Anong tawag doon? Yung Facebook. Nakinig kayo, ha? Merong isang Haponesa. Nakinig kayo. Na may sakit. Eh, sinabi ng doktor, hindi na siya gagaling. Sabi, hindi na gagaling. Ngayon, ano ginawa ng Haponesa? Walang mercy killing sa Japan. Ba'y nagpunta ng ibang bansa para doon magpakamatay na. Ay sabi ng doktor, pag binuksan mo yung switch ng dextrose, papasok sa loob mo yan, alam mo mangyayari sa'yo? Sabi niya, opo, mamamatay ako. Alam mo ba, gagawin mo ba yun? Opo. Kasi sabi, hindi na raw siya gagaling. Kaya totoo, papanoorin niyo sa Facebook, binuksan niya talaga, tapos niyakap ng asawa, niyakap ng anak, at talagang, actually, talagang siya na rin ang pumatay sa sarili niya. Ngayon, bakit? Bakit niya ginawa yun? Ganyan ang kahihinatnan ng taong walang pananampalataya. Tama. Amen? Amen?
Dapat lagi natatandaan, ang himala ay nangyayari sa panahong wala ka ng magagawa. Sabihin nyo nga, ang himala Ang himala ay nangyayari ay nangyayari sa panahong sa panahong wala ka ng wala ka ng magagawa. Amen? Bakit? Sapagkat walang imposible. Yes, walang imposible sa Diyos. Ngayon, bakit nalilibre sa tao? Ini-entertain kasi kalungkutan. Ang isang bisita, para tumagal sa bahay mo, kasi ini-entertain mo. Diba? Ini-entertain mo, kaya ang tagal ay umalis. Huwag mong pansinin, lalayas ka agad. Amen. Oh, ngayon. Kaya kayo, sister, ikaw ay sayang-saya. Mag-ingat kayo sa katatawa. Nagtok ako nung isang linggo sa Binyang. Oh. Merong mag-asawa doon nasa harapan. Habang ako'y nagkikwento, walang tingin ng katatawa. Alam mo, pagtawa ng babae, bigla lumipad-lumipin. Tumama sa pantalon ko. Tapos message niya sa akin, brother, pakitulog. Kaya ako, hindi makatungo, malaki ang tiyan ko. Kaya ang ginawa ko, sumisipa ako dahil naman. Nung malapit na sa kanya, nung pupulutin ko na, biglang may suligaw na isang matanda, brother, akin yan! Sa kanya ka! Palakpakan mo na natin ang Panginoon. Amen. Ano gusto nyo? Masaya o malungkot? Diba? Huwag kayong papayag na ang buhay nyo laging bat ng kalungkutan. Dahil kahit ang Diyos, hindi siya papayag na lagi kang umiiyak. Amen. Amen? Ah, sabi nga, Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. alam ko, ang sindan nyo talagang kumanta. Ako'y may napupuntahan prayer meeting sa Kapatalan, Santa Maria, Laguna. Nung magsisimula na, sabi ko doon sa isang matanda, sabi ko, sister, tawagin niyo lang po yung choir at tayo magsimula na. Alam mo, sabi ng matanda, brother, kami po choir. Hindi ko naman maano, siyempre, at least matanda, gusto kumanta. Sabi ko, ilan taon na po kayo, nanay? Sabi niya, 86. Sabi ko, sino po kasama niyo? Kung kapatid ko, 83. Sabi ko, sino po tutugtog? Yung po kapatid namin lalaki, si 87. Sabi ko, sige, magsimula na kayo. Diyos ko po, bago kami natapos. Mula. Hanggang ngayon. Bago kami nakarating sa gano'n na kabagal, sumigaw pa yung kapatid. Ate, magagalan mo naman. Hallelujah. Okay, inhale. Exhale. Exhale. Oh, diba? Sa mes nagturo ako. Yung mga tao, nagtatawa na. Yung isa, umiiyak sa'yo. Ba't siya naiyak? Kasi hindi ako nagtawa. Brother Gerald, napahihiyak ko. Okay, ano naman nyo, ha? Diba, umalis ako doon. Pag-alis ko, pagbalik ko, sabi ko, sister, diyan ka na naman ako po, baka mapahihik ka. Sabi ko, Brad, may pampers ko. O, kaya naman. Nasa kamay! Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Masaya ba kayo? Siyempre, libero sarili. Okay, o. Si Propeta Elijah, makinig kayo ha. Bakit siya na-despair, na lungkot? Bakit?
sapagat in-entertain niyang maigi yung kanyang kalungkutan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, pagka may problema ka na, huwag ka lang makikinig ng mga kantang lalong magpapalungkot sa iyo. Tama. Ako, namatayan ako ng asawa noong December 12, 2022. Ako'y 2 beses na nabalo. Ah, Nabalo ako noong 1985, nabalo na naman ako noong 2022. Masakit po, wala nang mahal sa buhay. Natotohanan yan, di ba? Nakikinig ba kayo? Kaya ako galit na galit sa kapitbahay ko, malungkot ka na. Pag uuwi ko, galing prayer meeting ko uwi, may magpapatugtog doon sa tapat ng bahay niya. Sa aking pag-iisa, ikaw lang ang pinamahal ko. Alam mo, kanilig ko, nasa ulo ko na eh. Kung kanta, kung nalalaman mo lamang. Pinuntahan ko, sabi ko, ikaw, alam mo may pinagdadaanan ako, papatugtugan mo ako. Sabi ko, alam mo, naghihirmalo, parang, brother, pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Ano siya, araw-araw? Pagkagilan mo nga, pinalitan yung tugtog, ano ba yung pinalik? Tumanda ka, ikaw, susunod. Ay, papatayin talaga. Ayan, ano sinasabi sa inyo? Okay lang na may problema, pero huwag mong masyadong babaan. tama. Amen? Araw-araw ka, Israel, sabi ka na, dinalaw ko, hinahanap na si Crispy, nasaan si Basil. Pag hindi ka tumigil talaga ng kaisip ng ganyan, ha? Kaya si Lord, lagi na advice, huwag kang mabalisa. Okay lang yun, na nararamdaman natin minsan ang kalungkutan, pero dapat natin tandaan, mga kapatid, ha? Dapat natin tandaan, anuman ang ating pagdaanan, maging kalungkutan, may Diyos na tutulong sa ating lahat. Amen. Amen? Amen. Pag naman yung parang wala ka lang kagad ako nga, sabi sa inyo, masakit yun. Nangyari sa akin 2 beses. Ha? Mas masakit yung pangalawa. Kasi yung unang kasal ko, 1985, 6 na buwan lang kami nagsama, namatay kagad yung asawa ko. Meron kami anak na isa. Nag-asawa ako 1990, namatay naman yung 2012. Di ba? O, pero, tama yun, malungkot ako. Pero yung kamatayan ng asawa ko, hindi ko kamatayan, kaya pinagpatuloy ko pa ang buhay ko. Nakikinig pa kayo. Ayaw na ng mikropono. Tinuloy ko ang buhay ko. Ano ang ginawa ko? Nakikinig pa kayo? Nung nawalan ako ng mahal sa buhay, ang unang ginawa ko, tinanggap ko katotohanan. Ha? Ano ang katotohanan? Talaga ang tao, sabi nung kanta, ang buhay tulad na mayroon At may at may Katapusan. yun talaga ang buhay. Di ba? Talagang gano'n, tinanggap ko katotohanan na ang buhay talaga ng tao may simula at may Katapusan. wakas. Kasi mali pag matuto kang tumanggap ng katotohanan, hindi ka makakaabdon sa buhay. Marami sa atin nakaranas ng kabiguan. Sa akin nga, meron akong pagkatatawa ko sa asawa ko dyan sa Binyang, may kasabay ako na paano din. Wala nang ginawa kong uminom na Red Horse. Sabi ko, alam mo, kahit ubusin mo lahat ng alak, hindi na mabubuhay ang asawa ko. Sabi niya, buti ka pa nga sir eh. Pag nandito ka, kakanta-kanta ka dyan, nagdadasal ka. Nanura, tinanggap ko na katotohanan na hanggang yun na lang siya. Sabi niya, mahirap mabago, hindi ko kaya. Sabi ko sana, sumama ka sa Santo Domingo, tabi mano to. Pero sinasabi ko, tanggapin natin ang katotohanan. Tapos, ano pangalawang gagawin natin? Iiyak ka kay Lord. Sabi nyo nga, cry. Cry. Ano nyo? Cry. Pagka may problema ka, iiyak ka sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, sa akin mo sabihin ang problema mo. Diba? Sabi ni Lord, pagka may problema ka, sa akin mo sabihin. At magtiwala kang di ka. Diba?
Kalapit. Kaya kalapit sa nahihirapan sa problema mo, hindi mo alam kung kanino mo dadalhin ang problema. Ha? Hindi naman sinabi, sa Bombay mo sabihin ang problema mo. Kaya kalalo lang natin yung TV. Diba? Dapat, sabi ni Lord, pagka may problema ka, sa akin ka lumapit. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan lubha. Sa akin kayo lumapit. Amen? Ha? Kaya, patutan nyo, salamat sa Panginoon Diyos. Ha? Oo. Nabalo ko sa balo ulit, dalawa. Hindi pa rin ako tumigil. One more try. Sasama ko nga sana ngayon. Kaya kung samahan mo ako, magpapok ako sa Santo Domingo. Kaya lang di makasama. Sabi ko, ba't tayo ba sumama? Samahan mo na ako, sabi sa akin. Parang nahihirapan doon yun na. So kung umayos ka, kahit isang taon lang natin. Di ba baluhin kayo? Parang awa mo na. Ha? Okay. Anyway, patandaan niyo mga minamahal na kapatid. So tatandaan niyo sa Isaiah. Number 1, do not entertain your Problem. maaaring nararanasan mo pero huwag mong katagalan ang pag-iisip. Pangalawa, dapat mong tandaan na may Diyos na tutulong sa iyo. Ang ikakalakas ng loob mo, depende kung gaano ka nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kasi tandaan niyo mga minamahal kapatid, kahit anong problema, bakit gusto ng Diyos na sa Kanya ka lumapit kung may problema ka? Bakit gusto ni Lord sa Kanya? Kasi alam niya sa Kanya ka lang hindi mabibigo. Sa Kanya ka lang hindi talaga mawawala ng pag-asa. Tayo, kailangan mo asawa mo, kailangan mo anak mo, kailangan mo kapatid mo. Pero darating ang araw, kahit sila mismo, wala na rin magagawa para sa iyo. Kaya iba yung may Diyos sa pinaniniwalaan ka. Kasi iwan ka man ng lahat at may Diyos ka, ang laki ng pag-asa mo sa buhay. Amen? Diba? Tayong lahat dito, sino dumanas na ng mabigat na pagsubok? Taas ang kamay. Dalawang kamay. Oh. Baba. Nada, ilang taon na kayo? 88? 78 kayo po. 92? Si nanay, nakikinig pa kayo? Si nanay, 92. Pero yung 92 years old ni nanay, hindi naging gano'ng kadali yun. Sigurado si nanay at the age of 92, marami ring naranasang pagsubok sa buhay. Pero tingnan nyo, praise the Lord, napakaganda. Malakas, sapagkat sa buong buhay niya, may Diyos siyang pinaniwalaan na hindi siya pagkakayahan. Amen! Amen? Amen? O, kaya, tatandaan natin, ano yung dapat natin tandaan? May Diyos na tutulong sa atin. At pangatlo, may magagawa ang Diyos sa ating buhay. Lalo ngayon sa panahon natin, mga minamahal kong kapatid, praise the Lord. Hindi mo na malaman kung ano papakinggan mo ngayon sa makinig ka ng TV, makinig ka ng radyo. Hallelujah, ang gulo, nag-aaway-away sila. Kaya tayo, masaya pa buhay natin, kaysa niya. Wala tayong milyon, wala tayong luxury car, wala kang pagkalabas na bahay. Okay lang yun. Ang mahalaga, yung nasa puso mo. Amen? Ano yung pagkarami namin pera, wala ka namang kapayapaan. Diba? Alam mo, sabi sa Bible, Kawikaan chapter 22 verse 2, ang mayaman at ang mahirap, ang Diyos ang may gawa. Tatandaan niyo yan, ang mayaman at mahirap, ang Diyos ang may gawa. Ano ang layunin ng mayaman? Sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, pasasaganain kita sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong kailangan. Pero ano layunin ng Panginoon? Upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. So yun ang tungkulin ng mayaman, tumulong sa mga nangangailangan.
Bakit naman nilikha ang mahirap? Ang sabi ng Panginoon, nilikha ko naman ang mahirap upang sila naman ay yumaman sa pananampalataya. Natandaan mo, kahit walang-wala ka, pero pagka natuto kang sumampalataya sa Diyos, maniwala ka, kayang-kaya kang iahon ng ating Panginoon. Amen? Amen? Eh kasi, yung iba, kaya lalo naghihirap, mahirap na nga, ayaw pa lumapit sa Diyos. Dapat, kung ikaw ay naghihirap, maniwala ka, pag lumapit ka sa Panginoon, praise the Lord. Di ba tatanong, kung may Diyos, bakit may mayaman, bakit may mahirap? Eh gusto niya nga lang ganun eh. Matuto ka lang sumampalataya sa Panginoon. Sabi niya, dapat lahat mayaman na lang. Dapat nga lahat tayo magkakamukha. Sabi ko, hindi pwedeng lahat tayo magkakamukha. May malaking problema yun. Sabi niya, para wala nang inggitan sa mukha. Sana lahat tayo kamukha ni Marian Rivera. Sabi ko, pwede naman gawin ng Diyos yun. Lahat tayo kamukha ni Marian Rivera. Yan gaganda natin. Ang problema mo lang, pagka nagawang ka ng cellphone, kasi yung mga habulin mo, kamukha mo. Pag yun nakapunta sa maraming tao, hindi mo na makikita, kamukha mo rin eh. Saka pupunta sa pulis, kamukha mo din. Diba? Oh. Pero tayo talaga, maniwala kayo mga minamahal kapatid, kaya tayong iahon ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Kayo, yung kahilingan ni Elijah, na sana siya'y kunin na ng Panginoon, hindi naman yung tinutulog. Nagpadala ang Diyos ng anghel para muli siyang makaahon. Di ba? Minsan sa buhay mo, nagkakaroon ka ng kagipitan, biglang may dadating na tao sa'yo na mag-aahon ng buhay mo. Instrumento siya ng Panginoon. Di ba? May kanta sa English yun eh. You're my hero. Di ba? When I was down, di ba? You took me. Wala ko, kung kantang English yun. Di ba? Tatandaan mo, naging may instrumento ang Diyos para to. Tulad ko, nabalo. Akala ko, tapos na ng buhay ko. Eh, biglang may kumanta sa akin, tutulungan kita, Malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Amen? Amen? Oh, sabi nga nila, Brother Gerald, buti nung nabalo ka, hindi ka naisip pagpakamatay. Bakit ako magpapakamatay? May tsura ako. Amen? Eh, sabi ng mga anak ko, Daddy, mag-aasawa ka ba? 60 ka na? Dapat tumibok Ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Amen? Nakikinig ba kayo? Yes. O bakit talagang gano'n ang buhay? Bakit ako mapayag? Bakit ako mapayag? Nakainin ako ng kalungkutan. Tama. Eh may Diyos nagutulong sa akin. Tama. Amen? Lagi na isang Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. Asa mo! Kaya mo. And last, nakikinig ko ba kayo? Ayan. Para hindi kayo mawala ng pag-asa sa buhay, tandaan nyo to. Hindi mawawala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Our God is El Shaddai. Amen. Our God is Almighty. El Shaddai. God Almighty. Diyos na makapangyarihan. At kayong lahat na nandito, ngayong gabi, maniwala ka, hindi masasayang ang iyong paglapit sa Panginoon. Amen. Hindi niya masasayang. Ha? Kaya kayo, pagka nagdadasal, huwag kayong bibitaw. Ako po ay, sabi sa inyo, ako'y dating regandi. Kung ako'y anak mo, praise the Lord, baka marindi ka sa buhay. Mahirap magkaroon ng anak na isang adik. Regandi ako, nabulong ako dyan sa 224. Siya sa Las Baños. Nakulong din ako sa Kabuyang. asawa niya. Dahil sa droga. Ang nanay ko noon, makinig kayo ha, ang nanay ko noon, wala sa tingin ng kadadasal sa Panginoon na sana baguhin ako dito.
Pinagsasabihan ako ng nanay ko, hindi ako makikinig, matigas ang ulo ko. Hindi niya ako kayang awatin. Pero ano ginawa ng nanay ko? Lumapit siya sa Diyos at hinihingi niya ang awa ng Panginoon para sa akin. Hindi mo gusto yung makita katulad ko noon. Adik. Ang pangalan ko nung araw, nung ako'y adik, Jerry. Ngayon, preacher na ako, brother. Nung high school, Geraldine. Sabihin nyo nga, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Ay, pinakasal ako, pinagdududahan ako eh. Kaya sabi ko na nga ba, ito yung may ano kayo. Ano? Ay, baka mamaya, bakla. Tingin mo ako, lalaki ako. Lalaki na ako. Sa'yo, hindi ka nagkakanak ng bakla. Oo, pero hindi ako. Talagang pagkamamalasin ka lang talaga. Jackpot. Namasyal kami ng linggo sa Robinson, San Pedro. Kasama ko, akbay ko. Ang dami kong makikita yung kaklas ko pa ng high school. Pag salubong sa akin, sabi sa akin, "Oy, bakla, kamusta ka na?" Gusto ka lang ka? Hallelujah. Ha? Oh. Ngayon, sabihin nyo nga, praise the Lord. Praise the Lord! Yung nanay ko, hindi siya bumitaw ng pag-asa sa Diyos. Amen. Na ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Panginoon. Amen. Amen? So, aminado ako, hindi ako nahihiya na naging drug addict ako. Totoo naman yun eh. Addict talaga ako. Ang hirap nga magbago ng isang addict na katulad ko. Sino maniniwala sa amin? Sanggalo ako. Ang gulo ng buhay ko. Ang itsura ko. Lagi ako lasing. Lagi ako nakasigarilyo. Eh may taong nagdasal para sa akin hanggang ako'y maabot ng kamay ng Panginoon. So, isang araw, tinanggap ko si Lord, nabago ang buhay ko. Ang hirap magbago. Bakit? Kasi paglalapit ko sa mga kaibigan ko noon, mga kapatid tayo. Nagbago. Lumalayas! Okay, lumayo na kayo. Nasisira na ulo niyan. Ha? O, pero, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Ha? Huwag kang mahiyang nagkamali ka noon. Ang mahalaga na bago ka na ngayon. Amen. Amen? Amen? Amen. Kaya kayo, huwag kayong susuko. Yung asawa mo, yung pinapanalangin mo, yung apo mo, yung anak mo. Huwag kang bibitaw. Sabihin sa inyo, ako na ang nagpapatunay, napakalulong ko sa droga. Lulong na lulong ako sa droga. Ikulong mo ako, paglabas ko, addict pa rin ako. Irehab mo ako, paglabas ko, addict pa din ako. Pero isang bagay yung pagmamalaki ko sa inyo, ang Diyos ang nagpalaya sa akin sa kapangyarihan. Amen. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan at kaya kayo, huwag kayong susuko sa problema. Diba si Elijah, sabi sa kanya, kumain ka, magpakabusog ka, marami ka pang gagawin sa buhay. Tayo, kaya tayo pinababayaan ng Diyos na magising pa bawat umaga ng buhay natin, may mission pa tayo. At bayaan natin magamit tayo ng ating Panginoon. Para hindi ka nawawalan ng pag-asa, ano sabi ng kanta? Manalig ka lang. Sa kanyang mga diba? Huwag kang bibitaw. Sa mga isang what? No. Chorus. Kantay nyo, everybody. Manalig ka lang.
para kayo ay hindi mag-isip ng kung ano sa buhay, tandaan nyo, may Diyos na tutulong sa ating lahat. Naniniwala ba kayo na kahit anong problema nyo, kaya naman kayo tulungan ng Panginoon? 5 minutes na lang. Alam nyo, nung naging drug addict, nasira talaga ang buhay ko. Eh, meron akong mga anak, pinabayaan ko talaga. Wala akong pakialam sa kanila. Addict eh. Ang addict, makasarili. Mas gugustuhin ko pang makabili ng droga kaysa pakainin ko sila. Kaya minsan nakakaranas sila kumakain, alis. Ngayon, dahil sa ginawa ko sa buhay ko, para akong salamin na nabitawan, nagkadurog-durog. Pinipilit kong ayusin ang buhay ko, hindi ko na kaya ayusin. Hanggang dumating ang Panginoon, pinulot niya yung bawat pirasong sira ng aking buhay at binuo niya ng kanyang pag-ibig. Amen? Ngayon, lumapit ako sa Panginoon. Eh, wala na. Giba na yung buhay ko. Ha? Ang Diyos ang kumilos. Paano ko pag-aaralin ng anak ko? Maniwala ka, pag lumapit ka sa Panginoon, praise the Lord. Ang daming paraan ng Diyos. Nagkaroon ako ng anak na nurse. Nakatapos, nagkapaaral, pare. Yung dalawa kong anak. Kaya tatandaan nyo, huwag kayong magsasawa sa paggawa din ng mabuti. Nung ang ate ko ay una nag-asawa sa akin, pinatira niya ako sa bahay niya. Ako naging tagapag-alaga ng aking pamangkin. 2 babae. Ako naghahatid sa school. Minsan ako nagpapaligo sa mga pamangkin ko. Hanggang naglaki na yung mga bata. Nagkaanak na rin ako. Lumaki na rin yung mga anak ko. Yung 2 anak ng ate ko, dyan nag-aral sa UB College. Nakatapos, praise the Lord. Mga naging maayos ang trabaho. Kaya ako nagpariwara ng araw. Alam mo yung 2 pamangkin kong inalagaan ko? Bandang muli, sabi nila, Tito, ikaw naman ang nag-alaga sa amin, tutulungan ka naman namin ngayon. Kami naman ang magpapaaral sa mga anak. Tandaan nyo, hindi makalimutan ng Diyos ang kabutihan ginagawa mo sa magpapaaral. Maniwala ka. Kasi ka lang na kasi, yung anak kong nurse, hindi ko rin kahit pag-aralin yun. Graduate lang yun eh, ng high school. Sabi nung pare, masahihin mo ako ng Webes. Hindi ako nagpunta ng Webes. Kasi graduation pala ng anak ko. Sabi ng anak ko, Daddy, attend ka naman. Nagpunta ako sa graduation. Nagpunta ako kay Father, Biyernes. Alam mo, sabi ni Father, sabi ko sa'yo, Webes, ngayon ka pupunta. Sabi ko, Father, pasensya ka na po. At ang anak ko pala nag-graduate, nakiusap po sa akin. Mapagalitan ako ni Father, pero mamaya, sabi niya, sige na, pumasok ka na. Masahihin mo na ako. Kaya habang minamasahe ko si Father, napakwento. Ano ba yung anak mong graduate? Sabi ko, babae po. Nurse. Babae po, high school. Sabi niya, ano kukunin kurso? Ay, wala po, Father. Hindi ko alam. Karabing, inawa ang Diyos. Gusto mo ako magpaaral sa anak mo? Po, kaya lang gusto ko nursing. Sabihin ko sa kanya, sinabi ko sa anak ko, anak, pag-aaralin ka ni Father Pecto, nursing daw. Umayag yung anak ko. Ngayon, praise the Lord. Nakatapos ang aking anak, biyaya ni Yahweh. Amen? Amen? Sabi niyo nga, God will provide. God will provide. Sabi niyo, God will provide. tandaan niya, pag may Diyos ka, nung isang linggo, natok ako sa isang prayer meeting. Inabot ako ng ulan. Praise the Lord, nabasa yung aking suot na kantok, magtutok ako. Meron isang doon manggagawa, Brother Gerald, basang-basa ka, baka ka magkasakit. Teka lang, may kukunin akong damit, umuwi sa bahay nila. Pagbalik, may daladalang polo. Pagsuot ko, bagay sa akin. Kulay pink. Sabi niya, Brother Gerald, parang sinukat. Tapos mamaya umiyak. Sabi ko, ba't ka umiyak, sister? Sinuot ko lang. Patay na. Buhay ang asawa ko. Bakit ko lang ako? O paano ako sabihin yung God will provide? God will provide. Nakasan nyo? God will provide. Tandaan niyo ito, minsan pababayaan ng Diyos na umabot ka talaga hanggang sa dulo ng lubid mo.
Yung talagang gipit na gipit ka na. Papabayaan niya ng Diyos hanggang ikaw ay makabitaw. Pero tiniyakin ko sa'yo, pag bitaw mo, sasaluhin ka ng mawaing kamay. Amen. Amen? Amen? Sabihin niyo, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, alisin niyo yung isip ng pagpapakamatay. Sabi sa inyo, pagka naririnig kayo, magpamusot kayo. Para hindi ng isip niyo. At isipin niyo, may Diyos na tutulong sa inyo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Minsan may mga nanay maagang nabalo. May anak na 5, may anak na 4. Ano sinasabi? Kung ako lang, gusto ko nang mamatay. Pero nagpapakatatag ako para dito sa aking mga anak. Diba? Minsan ganun eh. Lumalaban ka sa buhay, hindi na para sa iyo eh. Para sa mga taong umaasa sa iyo. Kasi sila pa yung mission mo. Ako, nung namatay yung aking pangalawang asawa, yung mga tatlo kong anak na babae, hirap na hirap akong paluwanagan. Siyempre, nanay yan na wala eh. Hirap na hirap sila. Ang dami lang tanong, Daddy, di ba preacher ka? Di ba dapat malakas ka kay Lord? Bakit nawala si Mami? Bakit niya kinuha? Di ba dapat pinakinggan niya tayo? Ang hirap kong paliwanagan ng aking anak. Nanay nila nawala. Di ba? Araw-araw umiiyak, tanong ng tanong sa akin. Pero pinipilit ko sa kanila, anak, hanggang doon na lang ang mami. Pero meron kayong mga pamilya, ituloy nyo lang ang buhay. Awa ng Diyos, after 3 years ngayon, lahat ng anak ko, praise God, nakatawid sa kalungkutan, tinulungan ng ating Panginoon. Amen? Ngayon, makinig kayo. Huwag kayong matakot sa problema. Ang dahilan ng kalungkutan mo, yan din ang magiging dahilan ng kaligayahan. Naikwento ko sa inyo, nabalo ako noong 1985. May anak akong isang babae doon. Naiwan sa akin. Ngayon, yung anak ko, nung lumaki na, mga 16 anyos, sa araw, kinausap ako. Daddy, pwede tayo mag-usap. Sabi ko, bakit anak? Ano ba sabi ng anak ko? Usap po tayo. Pag sabi ng anak ko sa akin, Daddy, buntis ako. 16 years old. Yung hirap tanggapin. Sabi ko, wala ka ng nanay, ganyan pa ginawa mo sa buhay mo. Ang hirap, unawain mo muna. Pero wala kang magagawa. Hindi ko nung pwede itapon. Anak ko yun. Diba? Tinanggap ko. Ang mabigat pa, iniwan pa nung bata pa rin yung nakabuntis, naiwan pa yung aking anak. So, ikaw talaga kakargo. Diba? So, salamat sa Panginoon. Niyakap ko yung anak ko sa kanyang pagkakamali. Sabi ko, sige anak, tuloy natin. Buntis yan. Yung iba, gusto, palag lang. Yung ibang chismosa, sabihin sa akin, hindi ka ba nahihiya na buntis yung anak mo? Ba't ako mahihiya? Masama ako na buntis. Babae, may mamubuntis talaga yan. Ang laki, pag-uusapan kayo dito sa barangay. Okay lang yun. Isang linggo, may mabubuntis na isang barangay. Yun naman pag-uusapan nila. Diba? Nakikinig ba kayo? Tama. Ngayon, nung nagbubuntis yung anak ko, ako nagdadala sa kubigay ni... Kasi ang kinamatay ng nanay niya, eclampsia. Kaya ako medyo may phobia, baka ma-eclampsia din yung aking anak. Pero salamat sa Panginoon, pagkalipas, umiyak ako. Masakit yung nangyari sa anak ko. May